beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na mga boss, kayo ba'y nakakaranas o nakikita nyo sa mga newsfeed ninyo sa Facebook, kadalasan ito sa Facebook, yung mga ads ba sponsored na mga ads na biglang lalabas na hindi naman natin sila pinapalo, 'di ba? Hindi naman tayo naka sa kanila, nakasunod. Biglang lumalabas na lang sa mga newsfeed natin. Tulad niyan madalas yung boses ni Doc Willie Ong. Ang dami niyan na ginagaya yung boses o kaya yung kanyang sinasabi pinapatungan ng kung ano-anong mga produkto na hindi naman yun. Dalawa sila ni Doc Lisa ng kanyang may bahay. Marami pang iba, pati yung mga artista. Ang dami. Ang daming ganyan ngayon sa Facebook. Abay, mag-iingat kayo. Hindi na lang si Kulaong ngayon ang scammer, kundi marami pa. Tulad niya sa Facebook, kung ano-ano yung sinasabi nila. Tapos kapag nakabili na kayo, pagdating ng produkto, pag hindi nyo chinek yan, pag hindi nyo binusisi yan, ang mangyayari, iba yung dumating sa iniisip ninyo, sa ini-expect ninyong darating. Ganyan yung mga scammer ngayon, high-tech na. At eto na nga, si Secretary Abalos ng DILG, ginaya yung boses para mang-scam netong scammer at galit na galit nga ngayon mga kababayan nitong si Secretary Abalos. Mukhang ang galing dahil nagagaya yung boses niya, nagagaya yung boses niya netong scammer. Sabagay, ang dami talagang scammer ngayon Tulad ni Excel Sebastian, kita nyo. Bigla na lang nawala. Artista yan. Siyempre, isipin natin may pangalan, kilala, pero scammer pala. Matapos na mabuking yung kanilang modus, ang ginawa, umalis na ng bansa. Nagtago na. Nagtago na sa Japan. May balita pa ba kayo kay Excel? Ano na ang balita sa mga umaapila ng yung humihingi ng hustisya doon sa mga pera na nilagak nila, ininvest nila na wala nang bumalik? Yan minsan bantayan nga natin kung ano na nangyari dito kay Excel Sebastian. Eto maganda tong talakayin, kaya lang nung panahon na lumabas yung mga issue na yun, hindi pa ako nagbablog Hindi pa ako nakakabalik sa pagbablog. Sayang, sayang. Pero ngayon, balik tayo kay Secretary Abalos. Kung ano yung, kung paano ginagaya ang kanyang boses, tatawag sa isang politiko, tatawag sa isang tao, gagamitin, magpapakilala na siya daw si Secretary Abalos ng DILG, may papadalang mga bigas at kailangan ng kung ano-ano, isend sa GCash, gano'n Di ba, panoorin natin, di ko pa masyadong napapanood to. Taong ihaharap ko sa inyo dahil ang taong to'y ginagaya ang boses ko at marami na naloko. Galit na humarap sa media si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. araw ng Martes matapos na makita nito ng personal ang umunoy nagpapanggap bilang siya. Ang pagpapanggap ng suspect ay ginagamit para makakuha ng pera mula sa mga government official. At maraming mga pera, maraming naloko. Ang isa sa mga sinubukan niya mga kaibigan po natin na tinawagan ay sila Governor makakuha ng Northern Maguindanao, si Mayor Muhammad Ali Matabalaw ng Cotabato City, si Mayor Arsenio Lim ng Masinloc, Zambales, si Mayor Celis Escolan ng President Rojas Capiz, at pinaka-lately si Governor Edwin Onchuan ng Northern Samar. Sa pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame, inahayag ni Secretary Abalos ang modus ng suspect. Gumagamit anya ito ng modernong teknolohiya upang gayahin ang kanyang boses. Ang style niya ay ganito. Sabihin niya na ako si Secretary Abalos, papadala ako ng bigas sa inyo, on the way na dyan, medyo nasiraan, pakitulungan naman.
O kaya baka pwedeng magbigay ka ng pera, ito yung GCash ko. Tatawag sa staff ko. Dahil dito bumuo ng team si Secretary Abalos upang mahuli ang impostor na nangi-scam sa mga government official. Ayon kay Attorney Benjamin Tan, Legal Officer ng Office of Internal Security ng DILG, na nahuli ang suspect sa lalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng isang entrapment operation. Sinundan namin ang sundan. Hanggang sa pumunta po kami sa provincial office ng Pangasinan, na police office, then yung Lingayen Police Office, para i-assist kami for entrapment operations. Sa ngayon ay hindi pa ibinunyag ng DILG ang tunay na pangalan ng suspect dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at base sa kanilang paunang investigasyon, kasabwat ang suspect ang mga kaanak nito. Actually, they already lumapit na rin po sila sa amin. Of course, we cannot arrest them kasi wala namang probable cause. Pero all of them, in fact, went to us and talk na ito yung nangyari ganyan. So we are morally convinced na sila talaga. I believe in the works ata yung kanilang pagtulong para ituto talaga yung pinaka-master. That's why we nakuha namin yung pinaka-ulo. Dahil dito babala ni DILG Abalos sa mga manloloko. Lumalabas ngayon ang halos number 1 crime natin ngayon, ang mabilis tumaas ay ang cybercrime. No, yung mga panloloko sa mga text at sa mga cellphone. Huwag po tayong papadala nito. Okay? So yun lang po ang gusto kong sabihin ngayon bilang babala sa mga taong manloloko. Huwag kayong manloloko dahil matetrace kayo, matindi ang teknolohiya ngayon, nakamanman ang pulis. Siguradong mauhuli kayo. Kung matatandaan, noong makalipas na taon ay una nang naglabas ng babala ang DILG sa publiko, lalo na sa mga local government official at mga negosyante kaugnay sa pagsusulisit na nagpapanggap na kalihim ng DILG. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMNI News. Yun! Okay. Very good. Eto na ngayon mga boss, ha? Eto na. Eto nga ang babala ni Secretary Abalos, mga kababayan. Kailangan nito talagang kailangan nito talagang bantayan nyo rin, ha. Hindi lang po pwedeng paano-ano lang kayo diyan kasi itong mga scammer na to, mga huhusay ito. Magaling magmanipula. Magaling sila. Akala nyo nahi-hypnotize kayo, magiging sunod-sunuran kayo sa kanila. Ganun yung ganun yung kagalingan nitong mga ito. Talent nila yan. Yung mapasunod kayo sa lahat ng gusto nila. Marami ng isyong ganyan. At ngayon high-tech na nga dahil nga dito ginagamit na nga internet pang-i-scam nila. Ginagamit na nila social media para mang-scam sila. Maganda rin itong ginawa ni Secretary Abalos, ha, na inanon niya sa media itong mga nangyayaring ganito na na pang-scam. Sa bagay siya na yung biktima dito. Kung tutuusin Di ba? Siya na ang biktima dito kung tutuusin. Siguro dapat matutungan pa yung iba dahil naglipa na talaga diyan ang mga scammer, ha? Naglipa na ang mga scammer kung ano-anong mga nakikita nyo na mga nag-aalok ng mga investment diyan. Abay, wag ho kayong basta-basta maniniwala. Yung mga nangangako ng malaking kita, wag ho kayong maniniwala. Yung mga dyan, yung mga raffle dyan, naku, wag kayong maniniwala dyan. Sa mga dyan, meron pa yung mga investment na kikita daw ng doble. Abay, wag kayong pasisilaw. Oo, napakarami. Dito na, ginagamit na nila ang social media, ginagamit na ang internet para makapanloko sila ng kapwa. Ay, nako, talaga naman. Alam ko, marami sa ating kababayan, biktima na. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!